Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito na minsan pa ang iyong mga salita. Patuloy po namin na pag-uusapan ngayong umagang ito, maging lakas po namin ito sa panahon ng panghihina, maging kagalingan po ito sa panahon na merong may karamdaman. Holy Spirit, patuloy ka namin na inanyayahan, ikaw lamang ang aming maging guro. Ngayong umagang ito, gamitin niyo lamang po ako na instrumento upang maghayag ng iyong mga salita. At ang aming patuloy na dalangin na ikaw lamang po ang kumilos sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, amen and amen. At meron pong isang survey at how people express their love. Paano ba yung mga tao nagpapahayag ng kanilang pag-ibig? At base sa survey na yon, bago po magpatuloy, wini-welcome ko po ang bawat isa, ang mga relatives po ni Brother Del. Gandang umaga po sa inyo at naniniwala po ako na ito yung kalooban ng Diyos na kayo po ay makasama po namin ngayong umagang ito. At nagpapasalamat din po tayo na nakasama po natin ang nanay ng CSB Manila, Ate Nida Hiba, at syempre kasama rin po natin ngayon si Sister Marivic Lausa, okay? At isa po na tumatayo na nasa likod ng CSB Manila. Amen. Kung bakit nagpapatuloy ang CSB Manila, dahil merong isang tao at marami pa mga tao na kanyang ginagamit. Under tayo, how people express their love. Ayon sa survey na ito, una daw po ay yung quality time. Quality time. Pwede bang sabihin mo, quality time? At ano po yung quality time? Ito daw po yung time spent in giving another person's one's undivided attention in order to strengthen a relationship. Kailangan po ng quality time. Amen? Sa isang relationship, kailangan po ng panahon. Tama po ba? Sino rito ang may mga asawa na? Taas ang kamay. Sino rito ang may, parang ayaw kong sabihin yung boyfriend or girlfriend? Huwag na magtaas ng kamay. Dahil nandito yung magulang nyo, mahalata kayo. Quality time. Ito po yung ito po yung sa survey na yon, ito raw po yung unang bagay na kung saan, kung paano ina-express ng mga tao ang kanilang pagmamahal. Pangalawa po ay giving gifts. Pagbibigay ng regalo. At alam niyo po, giving gifts o gift giving is a love language. Ito daw po ay love language because it feels nice to know someone is thinking about you. Amen? Pagka magbibigay ka raw ng regalo o kaya meron ka natanggap ng regalo, iisipin mo, meron palang tao na nagpapahalaga sa akin. Nag-iisip, nasa puso niya ako. Amen po ba? At meron akong isang napanood. Gusto niyo i-share ko? Magtaas ng kamay yung nagsasabing, i-share mo, Pastor. Bibilangin ko. Okay, pasado eh. At sabi doon sa survey na yon, sabi doon sa napanood ko na yon, ano daw po yung mga makakapagpasaya sa asawa na babae. At doon sa napanood ko na yon ay, una daw po ay pera. Ba't kaya tumawa yung mga iba rito? Mukhang may katotohanan to, no? Ang pangalawa daw po ay kwarta. Parang may katotohanan nito. Ang pangatlo daw po ay salapi. Ang pang-apat daw po ay money. No? At ang panglima ay cash.
Pag walang cash, GCash. Ito daw po yung ano eh. Pero mahalaga po na merong kang naalala na tao na nasa puso mo. At ang pangatlo po, na sa survey na yon ay yung acts of service. Acts of service. Pastor, ano yan? The acts of service, love language, is all about showing love through actions. Sino rito, mga tatay, taas ang kamay. Sino rito, naglalaba ng tatay? Dati, nung wala pang washing machine, ang hirap. Nung anak pa lang namin, si Chester, ang hirap maglaba. Mga lampin na, ayaw kong sabihin na mayroong dumi, no? Ang hirap laban. Pastor, sinabi mo na eh. Ang hirap laban. At ngayon, madali na lang maglaba. Pagka nilagay mo sa washing machine, pinihid mo, at mamaya mayroon ng mga automatic ngayon, at tuyo na. Alam niyo po, meron na pong latest na washing machine ngayon na talagang sobrang high-tech. Ano po yung pastor? Pagka naglalabas siya, nilalagyan niya ng hanger, yung washing machine. At paglabas nung damit, ay nakahanger na. Isusot na lang. At hindi pa po nalalabas yung gano'n. Baka maghanap po kayo. At ang pangatlo po, words of affirmation. People whose love language is words of affirmation like to hear that you love them. Amen? Words of affirmation. Kaya nga, masarap po na, halimbawa, pinagluto ka ng nanay mo, dapat magpasalamat ka. Meron man lang marinig, no? Dahil ikaw yung maraming kinain, at dapat may marinig sa'yo na, Nay, sarap naman nung kaldereta mo. Sarap naman nung adobo. Words of affirmation. Minsan nagluto ako dahil nagluluto po ako eh. At ang niluto ko po ay sinigang na bangus. Sinigang na bangus. Ano po ang sangkap ng sinigang na bangus? Sino po yung nagluluto dito? Una po, bangus. Dahil pagka baboy, hindi na sinigang na bangus yun, sinigang na baboy. At syempre, may pampaasim doon, merong kangkong, kamatis, merong sili na green. At nung pagkatapos kong lutuin, sabi ko, Ate Rachel, kakain na tayo. At nung kumakain na kami, sabi na Ate Rachel, napakasarap nung niluto mong paksiw. Sabi ko, ang niluto ko ay sinigang. Ang alam ko, paksiw, kasi kokonti na yung sabaw, maalat. Words of affirmation. Amen? Kaya nga, mahalaga po yan na kung ano yung ginagawa, yung mga anak, yung mga ginagawa ng magulang nyo, kailangan ina-appreciate ninyo. Sa mga partner po natin, sa may mga asawa, dapat ina-appreciate po natin. Alam nyo, gusto ko lang samantalahin yung pagkakataon na ito, na ang tunay talaga na magaling magluto sa amin ay si Ate Rachel. No? Pastor, ano po ang pruweba? Tignan nyo na lang ako. Okay. At lagi akong inaawa, tama na yan, huwag ka nang babalik sa rice cooker, tama na yan. Kaya pagkakain na kami, siya na nagsasandok. At sabi ko kay Clarence, bato mo ako kalate. Words of affirmation. At ang panglima, mahalaga rin po ito, physical touch. Physical touch is one of the 5 love languages that describes people who feel most connected to others through displays of physical affection. Ngayon, para dun sa mga hindi mag-asawa, mahalaga rin yung physical touch. Tapikin mo lang. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo?
Sabi mo, mahal ka ni Jesus. Alam nyo, ito po yung survey na kung saan how people express their love. At ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito ay dahil ngayon po ay Love Month at ito po yung topic po natin, the cross. At ang pamagat ng ating pag-uusapan ay the cross is the ultimate expression of God's love. Paano ba in-express ng ating Panginoon? Ano po ba ang pruweba na tayo'y mahal ng Diyos? Sapagkat merong cross. Ang ating Panginoong Yesus ay namatay at ipinako sa krus. Yun po ang isang katotohanan at isang ultimate expressions of God's love. Magsishare lang po ako ng 3 bagay, 3 letter C. Handa na po ba tayo? 3 letter C na kung saan the cross is the ultimate expressions of God's love. Number 1, ang sabi po rito sa Romans 5:8, sa Berean Standard Bible. Sabi po rito, but God proves His love for us in this. Paano daw po pinrove? Ano daw po yung pruweba na mahal tayo ng Diyos? Sabi po rito, while we were still sinners, Christ died for us. Christ died for us. Unang bagay po na kung saan the cross is the ultimate expression of God's love. Number 1, Christ died for us while we were still sinners. Amen? Sino rito, inaamin niya, meron siyang nagawang kasalanan, taas ang kamay, nakagawa na ng kasalanan. Lahat tayo. Wala pong magsasabi na tao na, Pastor, wala akong nagawang kasalanan. Pero pag ang pinag-uusapan ay 1 seconds ago, maraming magtataas. Ako, wala akong nagawang kasalanan, Pastor. Ilang minuto na nakakalipas, no? 10 minutes ago. At alam niyo po, ang pinapangaral ni Apostle Paul, ang sabi rito, sa 1 Corinthians 15 verses 3 and 4. 1 Corinthians 15, 3 and 4, sabi po rito, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Ano daw po yung pinakamahalagang tinanggap ni Apostle Paul na teaching? Sabi po rito, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ito po yung ipinapangaral ni Apostle Paul na nagdala ng maraming mga kaluluwa, na maraming mga tao na nag-surrender ng kanilang buhay. Amen po ba? Kaya nga, paano kapag Pastor, paano ko mag-share? Paano po ako mag-share doon sa ibang tao? Wala po akong alam na verse. Pag ito lang yung alam mo, sabihin mo, alam mo kapatid, si Kristo ay namatay para sa iyo. Amen? Di po ba powerful na word yon? Na kung saan lahat tayo, si Jesus ay namatay para po sa atin. Christ died for us while we were still sinners. Alam niyo po, mayroong mga tao na nung namatay sila, maraming naalala patungkol po kay President Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang naalala? Magbibigay lang po ako ng isang bagay. Given na yung martial law, hindi yon. Sino rito sumasakay ng LRT? Yan po ay proyekto ni Ferdinand Marcos, dating Pangulong Ferdinand Marcos. Marami tayong maalala. Sa panahon po ni dating Presidente Cory Aquino, ano po ang nangyari? She led a nation from oppressive dictatorship
to a democracy. At ang bansa po natin, mula po sa galing sa isang diktador na pamumuno, pero nagkaroon ng demokrasya. At ang pangatlo po, Fidel V. Ramos. Di ba pag naalala mo yung mga taong ito, meron ka talagang maalala, Fidel V. Ramos. Nung kapanahunan niya, siya po ay nag-focus sa economy, peace and order. At Ramos ended the government's monopoly over the skies and opened aviation to new players. No? Ibig sabihin, yung mga business monopolizing business, nung panahon ni Ramos, kinat niya po yan. Pagka mga kilalang tao ang mga namamatay, marami tayo naalala. Tama po ba yon? Pero kapag mga maliliit na tao lang, yung namatay. Halimbawa, doon sa kabilang kanto may namatay. Namatay yan kasi drug addict yan. Bakit kaya namatay yun? Namatay yun kasi magnanakaw yan. Marami tayong naalala, pero mga kapatid, tandaan po natin, dapat meron tayong maalala na isang tao na namatay para po sa atin. Amen? At wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga, the cross is the ultimate expressions of God's love. Number one, Christ died for us while we were still sinners. Number two, alam niyo po ba yung pinakamahal na sasakyan sa buong mundo? Pinakamahal. Ang pinakamahal na sasakyan. May nakikita kayo sa picture nyo? Sa screen, sorry. Screen, meron? Sino meron nakikita? Okay, hintayin nyo, may lalabas dyan. Expensive na sasakyan. Okay, okay na. Ang nakikita nyo po ay isang Rolls-Royce Noire Droptail. Pastor, magkano po ang halaga niyan? Ang halaga po niyan ay 32 million US dollars. Alam nyo, ang sasakyan na yan, nung minanufacture, 4 lang na piraso. 4 lang. Siguro dahil sa sobrang mahal ng mga pyesa, 32 million. Pero kaya pa rin bilhin ng tao yan. Dahil yung 4 na piraso na yon, sold out. Expensive cellphone. Ngayon, marami nang naglalabasan ng mga cellphone ngayon. Okay, nakita niyo po ba yung cellphone dyan? Nakita niyo po? Ang nakikita niyo po ay isang Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Pastor, magkano po ang halaga niyan? Ang halaga po niyan ay 48.5 million US dollar. Sino po ang meron niyan? Ang meron po niyan ay si Nita Ambani. Yung kapitbahay po namin, hindi po. Nita Ambani. Kapag ganyan ang cellphone mo, sigurado wag mong ilalabas yan dahil sigurado hahabulin ka. Si Nita Ambani, siya po'y asawa ni Mukesh Ambani, the richest man in Asia. Ang pangatlo po, expensive food or meat. Sino po rito namamalengke? Taas ang kamay. Namamalengke. Magkano na po ang presyo ng baboy? 300, 420.
Kaya ang binibili na lang namin na Ate Rachel, tilapia. Alam niyo, pag bumibili kami ng tilapia, sa Balintawak, doon kami namamalengke, isang tumpok na tilapia, nasa mga 10 piraso hanggang 12 na piraso ng tilapia. Magkano yung pastor? 100 pesos. Ang baboy, baka, pataas ng pataas yung presyo. No? Akala nyo lang, spaghetti lang yung tumataas. No? Mga karne, tumataas. Tingnan nyo yung picture na nakikita nyo po ngayon. Alam nyo po, kaya mahal yung cellphone ni Nita Ambani sapagkat yung cover nun, ito po ay 24 karat gold. At sa likod nun, meron pong pink diamond. Ang nakikita nyo po ay Kobe beef. Kobe beef. Ngayon sabi ko, ba't kaya pinangalan ng Kobe beef to? Baka ito yung kinakain ni Kobe Bryant, kaya magaling siya sigurong mag-basketball, pero hindi po yan. Ang Kobe beef, mga kapatid, Pastor, magkano po ang 1 kilo niyan? Wag po munang 1 kilo ang pag-usapan po natin. 1 ounce lang po. Ang 1 ounce po ng Kobe beef, ito po ay 2,500 pesos. Doon siya naglalaro. 1 ounce lang po yun. Ilang ounces po sa 1 kilo? Meron pong 35.27 na ounces. So right, tama ba? At alam nyo, kung susumahin mo 2,500, multiply mo ng 35.27, magkano ang sagot? I-calculator nyo. Yung po ang sagot. Mga kapatid, ito ay napakamahal pero nabibili pa rin ng tao. Amen po ba? Nabibili pa rin ng tao yan. Expensive car, mga bagay, mamahaling cellphone, nabibili pa rin ng tao. Pero alam niyo po, meron akong isang kilalang mayaman. Pastor, pakilala mo naman kami dyan. At ayaw po niyang magpakilala. Pasensya na po, ayaw niya magpakilala eh. At itong mayaman na ito, tignan niyo yung kanyang bahay. Okay, paki-flash po yung bahay niya. Yung taong mayaman na ito, ang kanyang bahay ay nanduroon sa buwan. Meron na ba kayong taong nakita na may bahay sa buwan? Pastor, mayaman nga talaga yan. At ang kanyang tissue paper na ginagamit, tingnan niyo po, ang kanyang tissue paper na ginagamit ay dollar. Kaya nga minsan sabi ko, pwede ba bumisita dyan? Makisiyar ako, pipilas lang ako ng 5 tissue. At alam nyo, meron itong sariling sementeryo. Meron na ba kayong nakitang tao na mayroong sariling sementeryo? Pastor, ilan po ang sasakyan niya? Napakaraming sasakyan. Yan po, no? At alam niyo po, marami mang pera ang taong ito, pero meron pa po siyang 3 bagay na hindi nabibili. Ano po yun? At pinag-iipunan pa niya hanggang ngayon. Okay, pakita po natin sa screen. Okay, ang kanyang mga maids, no? Katulong ay umaabot ng 100 mahigit. Parang isang kumpanya na yun, no? Ito pa pala, no? Ang kanyang pampaligo ay mineral water. Pastor, mayaman nga talaga yan. Sino po rito naliligo gamit mineral water? Wala eh. Yung iba, sinasahod pa nga yung pampaligo, no? Nire-recycle. At eto na po,
meron pa siyang 3 bagay na hindi nabibili kahit napakarami niyang pera. Nakita niyo na yung mukha ng kaibigan ko. Malungkot. Dahil sa sobrang dami niyang pera, meron pa rin siyang 3 bagay na hanggang ngayon pinag-iipunan. Kaya meron siyang garapon, 3 garapon na nakaharap. At ano po yung bagay na kanyang pinag-iipunan? Yung kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan ay hindi nabibili ng pera. Ang kalayaan, bagamat nandoon yung pera pero parang hindi pa rin malaya. At ang kaligtasan. Alam niyo po kung bakit ko po naibahagi ito. Ito po yung number 2. The cross is the ultimate expressions of God's love. Galatians 3:13. Sabi po rito sa Amplified Bible, Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law and its condemnation by becoming a curse for us. Sabi po rito, Christ purchased our freedom. Yung kapayapaan, masusumpungan lamang po natin sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Ang tunay na kapayapaan, ang kalayaan, masusumpungan po natin sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Sino po rito? Ito, survey. Sino po rito nung siya ay nagkaroon ng relationship kay Jesus, hindi man totally kapayapaan, pero naranasan niya yung kapayapaan. Taas ang kamay. Amen? Sino rito, survey ulit, naranasan niya yung kalayaan. Siya ay pinalaya ng Diyos. Amen? At higit po sa lahat, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen po ba? Sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Yun po yung pangalawang bagay na kung saan Christ purchased our freedom through the cross. The cross is the ultimate expressions of God's love. Ano po ulit yung number 1? Christ died for us while we were still sinners. Pangalawa po, Christ purchased our freedom through the cross. At ito po yung pangatlo at panghuli. Sino po rito may nabalitaan na may nangyaring kidnap for ransom? Kidnap for ransom. At ang highest ransom record na nangyari sa kasaysayan ay nangyari nung 2011. Ang ransom na binayad, magkano po, Pastor? 13.5 million US dollar. Ano po ang sinagip sa ransom na ito? Ito po ay para doon sa mga nagtatrabaho, 25 crew member ng isang large crude carrier. Binayaran po yung ransom na yon na tumagal po yung kanilang negotiation ng 58 days at binayaran yung napakalaking ransom. Alam niyo po ba, ng ating Panginoong Hesus, tayo rin, nung minsan na tayo ay na-capture, na-captives, nabihag ng kaaway, sino rito inaamin niya, siya'y nabihag ng kaaway dati. Bihag ng kasalanan, bihag ng bisyo, pero
mga kapatid, tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Yesus sa mahal na halaga. At sabi po rito, sa 1 Timothy chapter 2, verse 5 and 6, sabi po rito, sapagkat isa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. 6, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Amen? Sino po rito nagpapasalamat na siya ay natubos sa kanyang kasalanan? Yung kasalanan po natin, hindi nating kayang bayaran. Amen po ba? Pero may nagbayad na po para po sa atin. At yan po ang ating Panginoong Yesus. Amen? Yung kasalanan mo sa present, kasalanan mo sa past, at kasalanan mo sa magiging future, ito po ay bayad na sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Yesus noong siya ay ipako sa krus. Amen? At wag naman pong maging license ito. Uy, bayad na pala, pastor. So, ibig sabihin, libre na. Mga kapatid, sa bawat kamalian at kasalanan na magagawa natin, tayo po ay hihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Amen po ba? At ano po ang pangatlong bagay, mga kapatid? The cross is the ultimate expressions of God's love. Number 3, Christ ransomed us. Amen? Wala pong katumbas yung ibinigay ng Diyos para po sa atin ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Amen? Ano ulit yung tatlong bagay? Ngayong umagang ito, the cross is the ultimate expressions of God's love. Number 1, Christ died for us while we were still sinners. Pangalawa, Christ purchased our freedom through the cross. At ang pangatlo po, Christ ransomed us. At dito po magtatapos sa isang kwento. Tinanong po yung mga bata, edad na 4 na taon hanggang 8 taon. Ano po tanong, pastor? Ang tanong po, ano ang pagmamahal? Ano ang pagmamahal? Unang sumagot, yung 8 taon. Sabi niya, ako po, ang pagmamahal po, kasi pag nakikita ko yung lolo ko, hinihilot ng lola ko, mahal ng lola ko, yung lolo ko. Yun po yung unang bagay. Sumunod, yung sumagot 6 na taon. Ano ang pagmamahal? Anong sagot ng 6 na taon? Sabi niya, kapag dumarating ang tatay ko, ay tinitimplahan ng nanay ko ng kape. Kasi yun ang observation ng mga bata. No? At para sa akin, yun po ang pagmamahal. Sumagot ang pangatlo, ang 7 years old. Sabi niya, ang pagmamahal po para sa akin ay yung nanay ko po, lagi pong tinitirahan ng ulam yung tatay ko. Ibig po ba sabihin, kapag hindi tinitirahan ng ulam, hindi ka mahal? Kayo na po ang sumagot. Kayo na po makakasagot sa tanong na yan. At yung pang-apat, sabi niya, ano ang pagmamahal? Sabi nung 5 taon na bata, sumagot, ang pagmamahal po, na kahit na minsan mabaho yung tatay ko, pero niyayakap pa rin ng nanay ko. At siyempre, mga kapatid, no, ganun talaga yung pagmamahal. Amen?
tayo, ang buhay po natin, mabaho. Pero, di ba, minsan ganun yan, no? Kahit maasim, niyayakap mo pa rin yan dahil mahal mo yan. Amen? Kahit na amoy pawis, no? Pero, kailangan hindi laging maasim. Maligo ka naman. Maglinis ka naman. Dahil nakakaya naman doon sa nagmamahal sa'yo. Amen? Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Nilinis tayo, kailangan linisin din natin ang ating sarili at buhay. Sumagot muli ang pang-anim na taon. Sabi niya, ang pagmamahal po ay isang pangalan. Nagtinginan yung mga ibang bata, pati yung nagtatanong, ano ang ibig mong sabihin? Sabi niya, ang pangalan po, ang pagmamahal ay isang pangalan. At yan ay ang pangalang Jesus. Sapagkat minsan na niyang pinatunayan ang kanyang pagmamahal nung siya ay ipako sa krus. Amen? Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Tayo po tayo lahat ngayong